Minsan, kahit alam mong mali, pinipili mo pa rin. Dahil sa pagnanasa, dahil sa inggit, dahil sa pag-asang baka sakaling ikaw ang piliin. Pero paano kung sa isang maling gabi, tuluyan mong sirain ang tiwala, ang pagkakaibigan, at ang taong tanging nagmahal sa iyo ng totoo? Isang masalimuot at masakit na kwento ang mapapakinggan nyo ngayon tungkol sa isang lalaking nagkasala at sinubukang itama ang mali kahit huli na ang lahat. Ito ang kwento ni Francis, ang lalaking nilasing ang boyfriend ng best friend niya. At ang katotohanan, walang panalo sa kasalanan. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Pio Poneles. Maraming salamat sa suporta at sa patuloy na pakikinig sa ating mga kwento. At kung bago ka pa lang dito, please like, comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, kasalanan at pagtubos. Tara at pakinggan na natin ang kwento ni Francis. Kuya Will, tawagin mo na lang po akong Francis, 24 na taong gulang, isang call center agent. Tahimik ako at sabi nila, mabait din. Roommate ko si Arvin, isang nurse na matagal ko ng kaibigan mula pa noong college. Sa 5 taon naming magkakilala, ngayon lang ako nagkasala ng ganito. Isang kasalanang hindi ko na kayang bawiin. Si Arvin ay tipo ng kaibigan na isinasama ka sa lahat ng mahahalagang bahagi ng buhay niya. Kaya nang naging sila ni Dale, agad niya itong ipinakilala sa akin. Doon nagsimula ang kaguluhan ng damdamin ko. Si Dale ay mabait, tahimik, matipuno, at may ngiti na may laman. Ngiting parang hindi mo alam kung anong iniisip niya pero gusto mong malaman. Sa una, iniisip ko lang na gwapo siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalim ang nararamdaman ko. Gusto ko ring maranasan ang mga yakap na iyon, ang mga tingin na punong-puno ng lambing, ang klaseng pagtrato na tila kay Arvin lang niya kayang ibigay. Hindi ko alam kung crush lang ba yon o simpleng inggit. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila sa apartment naming 3, naisip ko, paano kung sa akin mapunta si Dale? Birthday ko nung gabing iyon. Nag-leave ako sa trabaho, umaasang magiging simple ang gabi. Si Arvin ay naka-night shift, kaya sabi niya, "Pre, sorry bawi ako bukas." Sinabi kong ayos lang, pero sa totoo lang, umaasa akong darating si Dale. At tama ako, dumating siya bandang alas 7:45 ng gabi. May dalang munting regalo at paborito kong cookies. "Happy birthday," bati niya. "Thanks," sagot ko sabay kindat. "Nandyan ba si Arvin?" tanong niya. "Wala, night shift. Hanggang alas 7 ng umaga pa yon," sagot ko. "Dito ka muna. Shot ka muna." "Sandali lang may lakad pa ako after," sagot niya. "Promise, isang shot lang. Pa-birthday mo na," pakiusap ko. Naupo kami sa sofa at binuksan ko ang alak. Pinilit ko siya uminom. Una, 1. Tapos, naging 2. Hanggang sa pangatlo. Habang tumatagal, nakikita ko na ang panlalabo ng kanyang mga mata, ang bigat ng kanyang katawan sa sofa, at ang unti-unting pagbagsak ng kanyang depensa. Tinanong ko siya, "Okay ka pa ba?" "Medyo hilo na," mahina niyang sagot. Hinawakan ko ang braso niya at dinala sa loob ng kwarto. Hindi siya pumalag. Sinabihan ko siyang magpahinga na lang doon. Tumango siya, hindi na halos makapagsalita. Wala na siyang kontrol sa katawan niya. Dahan-dahan kong hinubad ang kanyang polo. Hindi siya pumalag. Hindi siya gumising. Hinubad ko rin ang akin. Hinalikan ko ang kanyang leeg. Hinaplos ang bawat bahagi ng katawan niyang noon ko lang nahawakan. At sa mismong kama ko,
Inangkin ko siya. Ginusto ko ang bawat sandali. Ako ang may kontrol. Ako ang gumawa. At kahit alam kong mali, hindi ako tumigil. Si Dale ay hindi gumising, hindi tumutol, hindi rin pumayag. Pero tuluyan na akong binalot ng pagnanasa. Nakatulog akong hubad sa tabi niya habang siya ay tahimik at walang kamalay-malay. Akala ko panalo ako. Ngunit bandang 4:00 ng madaling araw, bumukas ang front door. Hindi ko na ito nalock dahil sa kalasingan. Mabilis ang yabag sa hallway, si Arvin. Pagod, may dalang cake, halatang galing sa night shift. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at nadatnan kami roon. Hubad, magkatabi. Ako ay nagising. Si Dale ay natutulog pa rin. Agad siyang sumigaw. "Tangina mo, Francis." Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. "Dale, tangina ka rin." Hindi na siya nagtanong. Hindi siya naghintay ng paliwanag. Basta siya ay umalis, galit, tahimik. Walang kahit anong salita ang sapat para takpan ang katotohanan ng ginawa ko. Kuya Will, sa lahat ng bagay na naging akin, siya lang ang hindi dapat. Pero siya rin ang pinakagusto kong angkinin kahit pa wala akong karapatan. Kuya Will, wala pa ring tunog na kasing sakit ng isang pintuan na bigla na lang sumara ng may galit. At sa mismong sandaling iyon, matapos niya kaming makita ni Dale na hubad at magkatabi sa kama, iyon na rin ang huling beses kong nakita si Arvin sa loob ng apartment na matagal naming tinuring na tahanan. Matapos ang sigawan at ang sampal na tumama sa mukha ko, hindi ako agad makagalaw. Si Dale, lasing pa rin, walang kaalam-alam sa nangyari. Si Arvin, basta na lang lumabas ng pinto, dala ang cake na dapat ay para sa akin. Hindi ko alam kung itinapon niya iyon, sinira, o iniwan kung saan. Ang alam ko lang, wala na siya nang ako ay lumingon. Pagkalipas ng halos 1 oras, unti-unting nagising si Dale. Nakahandusay siya sa kama, nalilito, at wala pa ring saplot. "Francis, anong nangyari?" tanong niya habang nanginginig ang boses at tinatakpan ng sarili. "May nangyari sa atin, bro," sagot ko sa mahinang tinig, sabay iwas ng tingin. "Ha?" bulalas niya, sabay balikwas. Kita sa mukha niya ang unti-unting pagbabalik ng alaala. "Tangina, uminom lang tayo." Tapos hindi niya na ituloy ang sasabihin. Para bang natuyo ang mga salita sa bibig niya. At bago ko pa siya masagot, nagring ang cellphone ni Dale. Arvin calling. Pareho kaming napatingin sa screen. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba itong swerte o simula ng kapalit ng lahat ng ginawa ko. Sinagot ni Dale ang tawag. "Hello, baby." "Wag mo na akong tawagin ng ganun, Dale. Anong tingin niyo sa akin? Gago ako?" Sigaw ni Arvin sa kabilang linya. Malinaw kong naririnig kahit hindi naka-loudspeaker. Nangangatog ang boses niya. Galit, puno ng puot. "Di ko alam anong nangyari, Arvin. Lasing ako. Hindi ko to ginusto." Sagot ni Dale. Halos bulong na lang ang tinig. "Ah, ganon? Bakit nasa ibabaw mo si Francis?" Sigaw ni Arvin. "Basag na, Dale. Tapos na tayo. Wala na akong kaibigan. Wala na rin akong jowa." At doon ko siya narinig umiyak. Hindi ito iyak ng galit. Iyak ito ng isang taong hindi makapaniwala na ang 2 tao na pinakamahalaga sa puso niya, silang 2 pa ang sumira sa kanya. Pagkababa ng tawag, si Dale ay nanatiling tulala. Hindi siya makatingin sa akin. "Ginusto mo ba to, Francis?" tanong niya. Mahinahon pero punong-puno ng takot. "Sabihin mo sa akin, sinadya mo ba to?" Hindi ko siya sinagot. Kasi alam ko ang totoo. Oo, sinadya ko. Sa mga araw na sumunod, wala na akong narinig mula kay Arvin. Ayon sa isa naming kaibigang nurse, nag-resign siya sa ospital. Wala na rin siya sa apartment. Umalis na. Tuluyan na.
Si Dale, halos hindi na rin nagparamdam. Pero paminsan-minsan, nagpapadala siya ng mga mensahe. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Alam mo bang mahal na mahal ko si Arvin? Hindi ako papayag na ito lang yon. Kailangan kong maayos to. At ako, doon ako nagsimulang umasa. Umasa akong baka wala na silang balikan. Baka ako na ang kailangan ni Dale. Ako na ang bagong safe space. Ako na yung andito nung nasaktan siya. Ako na ang papalit. Pero ang hindi ko alam, Kuya Will, hindi lahat ng pagiging available ay pagmamahal. At ang kasalanan, kahit balutin mo ng yakap, alagaan mo pa ng sobra, kahit lagyan mo ng I love you, kasalanan pa rin yun. Kuya Will, may mga sandaling akala mong panalo ka na, pero ang totoo, panalo ka lang sa mata mong lasing sa kasalanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing yon. Tahimik sa apartment, walang bakas ni Arvin. Ayon kay landlady na pack up na niya ang mga gamit niya habang tulog ako noong isang madaling araw. Doon ko naramdaman ang uri ng tahimik na paghihiganti. Wala siyang sigawan, wala siyang drama, pero iniwan niya ako ng buo. Si Dale naman, hindi rin nagpapakita. Pero araw-araw, nakakatanggap ako ng mga mensahe. Hindi romantic, hindi sweet, kundi mga mensaheng puno ng guilt. Ayokong mawala ng respeto sa sarili ko. Hindi ko matanggap na hinayaan kong mangyari yon. Alam mo ba, ilang taon na naming pinaghirapan ang relasyon namin ni Arvin. Francis, hindi ko alam paano kita titignan ngayon. Pero ako, tanga pa rin. Nagre-reply pa rin ako ng mahinahon. Wala kang kasalanan. Ako lang to. Kung pwede kong ibalik lahat, gagawin ko. Pero kung pwede rin akong mahalin kahit konti, pwede bang bigyan mo ako ng chance? Oo, Kuya Will. Nagpakababa ako. Dahil kahit ako ang may kasalanan, umaasa pa rin ako. Dahil totoo, minahal ko siya. Kahit mali, kahit marumi. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Nag-message siya. Pwede ba tayong magkita? Kailangan lang kitang kausapin. Agad akong pumayag. Sa loob-loob ko, baka ito na yon. Baka may konting what if sa puso niya para sa akin. Nagkita kami sa isang maliit na park malapit sa dati naming apartment. Pag-upo niya sa bench, iba agad ang hangin. Hindi galit, hindi lungkot, pero parang may wakas. Alam mo, Francis, panimula niya. Hindi ko in-expect na makakagawa ka ng ganun. Kilala kita bilang mabuting tao, tahimik, mapagkumbaba. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsalita. Pero ngayon, hindi ko na alam kung alin dyan ang totoo. Ikaw ba yung Francis na kaibigan ni Arvin? O yung Francis na nanamantala ng lasing na taong alam mong hindi ikaw ang mahal? Doon ako tuluyang naluha. Bulong ko, mahal kita. Umiling siya. Francis, mahal ko si Arvin. At kahit gaano mo akong mahalin, kahit ilang beses mo akong ipagluto, alukin ng alak, pakinggan, hindi mo ako makukuha sa ganong paraan. Dahil ang pagmamahal, hindi yan kinukuha sa kahinaan ng iba. Tumayo siya, tinapik ang balikat ko, at yun ang huling gabi na nakita ko siyang buo, hindi wasak, hindi lasing. Ako, naiwan sa upuan, nakanganga, walang maipaglalaban, walang panalo sa kahit anong anggulo. Kuya Will, doon ko na-realize ang pinakamalaking pagkakamali ko. Akala ko kapag kinuha ko siya, magiging akin siya. Pero hindi pala ganun gumagana ang pagmamahal. Minsan, hindi lang pala ang kasalanan mo ang sumisira sa'yo, kundi pati yung mga ginagawa mo pagkatapos mong magkasala. Ilang araw na ang lumipas, tahimik ang paligid. Walang balita kay Dale. Si Arvin, parang tuluyan nang nawala sa mundo ko. Pero isang tanghali,
Habang nagkakape ako sa labas ng unit, may nag-message sa GC namin ng college barkada. Uy mga bro, mukhang okay na sina Arvin at Dale ah. May story si Dale kanina, may hawak na kape, may caption pa na one step at a time. Kaswal lang sa kanila. Pero para sa akin, parang suntok sa sikmura. Paanong pagkatapos ng lahat, sila pa rin? Paanong yung taong sinaktan ko, mas pinili pa ring bumalik sa taong tunay niyang mahal? Kahit ako ang nandito, kahit ako ang nagstay. Kinagabihan, hindi ako mapakali, hindi makakain, hindi makatulog. Parang may humihila sa akin pa ibaba, pero ayaw kong bumitaw. Nag-type ako ng mensahe kay Arvin. Bro, ayos lang ba kayo ni Dale? Nagtatanong lang, concern lang. Sana hindi ka nasasaktan. Alam mo, nung birthday ko, hindi siya agad umalis. Hindi siya tumutol. Hindi siya tumanggi. Oo, lasing siya pero hindi siya umiiwas. Hindi siya nagalit. Nagpaiwan pa nga siya. Kung tutuusin, Arbs, kung wala siyang gusto sa nangyari, sana umalis siya agad, di ba? Hindi ko lang siguro kasalanan to. Kung honest tayo, baka may part din siya na pinili yon. Pinagmasdan ko ang mga mensahe bago ko pinindot ang send. Alam kong wala na akong karapatang magsalita. Pero ginawa ko pa rin dahil gusto kong sumuko siya. Gusto kong siraan yung natitirang tiwala nila sa isa't isa. Tinitigan ko ang huling linya ng message. Alam kong mali. Alam kong gaslighting yon. Pero pinindot ko pa rin ang send. Kinabukasan, si Dale ang kumatok sa pinto ko. Tahimik siya. Maputla ang muka. Sa boses pa lang niya, alam kong hindi ito ordinaryong pagbisita. Anong pinagsasabi mo kay Arvin? Diretsong tanong. Wala. Concern lang. Gusto ko lang malaman kung okay pa kayo. Sagot ko. Di mo ba talaga maintindihan? Galit na ang boses niya. Ayaw mo ba talagang tigilan to? Wala akong naisagot. Pumayag akong makipagkita sa'yo. Humingi ka ng tawad. Akala ko totoo. Akala ko gusto mong ayusin. Hindi sirain palalo. Tiningnan niya ako ng matalim. Ginamit mo yung kahinaan ko. Tapos ngayon, ginagamit mo pa yung katahimikan ko para magsalita ng kasinungalingan. Tahimik lang ako. Pero bago siya tumalikod, nag-iwan siya ng linyang lalong nagpatahimik sa lahat. Gusto mong sirain ang tiwala ni Arvin sa akin? Ikaw nga, hindi na kayang pagkatiwalaan ni kahit sino. At doon ko lalong naramdaman kung gaano kabigat ang kasalanan. Hindi lang ito kwento ng isang gabing pagkakamali. Ito na ang buong pagkatao ko. Unti-unting kinain ng kasinungalingan. Kuya Will, minsan pala, kapag pinilit mong manalo gamit ang panlilinlang, ang pinakamalaking talo ay hindi yung hindi mo siya nakuha, kundi yung ikaw na mismo ang hindi mo na makilala. Kuya Will, ang pinakamalungkot palang bahagi ng kasalanan, hindi lang yung pagkakahiwalay naming tatlo, kundi yung dahan-dahang paglayo ng mga taong alam mong hindi mo na kayang harapin. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ang mainit na confrontation ni Dale, tumahimik ang mundo ko. Wala na akong natanggap na kahit anong text mula sa kanya. Wala ring paramdam si Arvin. Pero ang mas mabigat kong naramdaman, pati mga kaibigan naming dating kakampi ko, unti-unti na ring naglaho. Nag-message ako kina Jam at Renzo, mga tropa naming magkakabarkada sa college. Kamusta kayo? Tara inom minsan. Matagal na scene, pero walang sumagot. Hanggang sa may nag-reply sa GC, ayaw lang naming mamili ng kampo. Pero bro, ang bigat ng ginawa mo. Ang hirap mo nang ipagtanggol. Mula noon, parang multo na lang ako sa sariling GC. Walang bumabati sa mga post ko. Walang nagre-react sa stories. Lahat parang natatakot na madikit sa akin. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Nilasing ko ang sarili ko sa loob ng kwarto. Tahimik lang akong nakahiga,
nakatingin sa kisame habang nasa dibdib ko ang cellphone. Gusto kong i-type ulit ang mga linyang paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Dahil, sorry, Arvin, sana mapatawad mo ako. Pero wala, tumigil ang mga daliri ko. Kasi kahit ilang sorry pa ang ipadala ko, walang saysay kung hindi ko pa rin kayang akuin ang buong kasalanan. Bumalik sa isip ko ang huli naming pagkikita ni Dale sa park. Yung galit sa mga mata niya. Yung bigat ng pagkadismaya sa boses niya. At higit sa lahat, yung linyang hindi ko na makakalimutan. Hindi mo man lang ako nakuha rumespeto sa'yo. Ang bigat pala noon, Kuya Will. Hindi rejection ang pinakamasakit, kundi yung totoo na nawala ang respeto ng dalawang taong pinakamahalaga sa akin. Dumaan ang mga linggo. Walang text, walang message, walang nagtatanong kung okay lang ako. At para sa isang taong sanay na laging may kausap, sanay na maging safe zone ng tropa, ang katahimikan ay parang parusa. Pero sa totoo lang, alam kong hindi sila ang nawala. Ako ang nawala sa sarili ko. Kuya Will, minsan hindi mo kailangang mamatay para maranasan ang impyerno. Minsan, sapat na ang pagsisising hindi mo kayang pagaanin. May mga araw na akala mo buo ka pa hanggang sa humarap ka sa salamin at yung taong nandun hindi mo na makilala. Buwan na ang lumipas mula nung mawala sila Arvin at Dale sa buhay ko. Tahimik na ang apartment, wala na ang tawanan, wala na ang amoy ng nilulutong adobo tuwing linggo, wala na rin yung mga kalabog ng pinto kapag may tampuhan. Pero higit sa lahat, wala na ako. Ilang beses kong sinubukang i-distract ang sarili. Nag-apply ng overtime sa call center. Nag-binge ng kung anong series. Uminom. Natulog ng buong araw. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala yung pakiramdam na ako ang may kasalanan kung bakit nawala lahat. Isang madaling araw, habang nasa pantry sa trabaho, nakasalubong ko si Nico. Dati naming kabarkada na matagal nang lumayo sa drama. Tahimik siya noong una, pero bigla siyang nagsalita habang nagkakape kami. Bro, hindi ako galit, pero ang hirap talaga intindihin kung bakit mo nagawa yon. Kung mahal mo talaga si Dale, bakit mo kinailangan gawin yon sa pinakamaruming paraan? Tahimik lang ako. Ayoko na kasing magsalita ng kahit anong palusot. Alam mo ba kung anong sinira mo, Francis? Hindi lang relasyon nila, hindi lang pagkakaibigan natin, pati sarili mo. Kasi kahit kami, hindi ka na naming kilala. Pag uwi ko ng araw na yon, dumiretso ako sa banyo. Tiningnan ko sarili ko sa salamin, puyat, pandak ng eye bags, labo ng mata. Parang katawan ng tao pero walang laman. At doon ko tinanggap ang totoo. Ginusto ko si Dale. Pinilit ko siyang mapasakin. Nagsinungaling ako, nagmanipula. At nung hindi ko pa rin nakuha ang gusto ko, sinira ko lahat. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Tangina mo, Francis, bulong ko sa sarili ko. Anong klaseng tao ka na? Kuya Will, minsan pala, hindi mo kailangang may sumigaw sa'yo para magising. Minsan sapat na yung sariling konsensya mo na hindi ka na kayang patulugin. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ako. Pero ang alam ko, hindi na ako pwedeng magtago. Hindi ko na kayang idaan sa sorry. Hindi ko na kayang manahimik. Panahon na para harapin ang ginawa ko. Kuya Will, minsan hindi mo na kailangan ng matinding confrontation para maharap ang katotohanan. Minsan, sapat na yung bigla mo na lang silang makita, magkasama ulit, masaya, at alam mong hindi ikaw ang dahilan. 2 taon na ang lumipas mula nang huli kong makita sina Arvin at Dale.
Tahimik ang naging buhay ko mula noon. Lumipat ako ng trabaho, umiwas sa mga dati naming kaibigan, at unti-unting tinanggap na wala nang babalikan. Wala rin akong inasahang closure. Kahit masakit, tinanggap kong siguro hanggang doon na lang talaga ang kwento ko sa kanila. Pero isang araw, inimbita ako sa kasal ni Jam, kabarkada namin dati. Nagdalawang isip ako. Sabi ko, baka awkward, baka hindi ako welcome. Pero ang sagot lang niya, minsan lang to bro, hindi ito tungkol sa'yo, pero baka para rin sa'yo. Sa reception, habang nakapila ako sa buffet, parang bumabagal ang paligid. Sa kabilang mesa, nakita ko si Dale, tahimik, nakangiti, may hawak na baso ng wine. Sa tabi niya, si Arvin, ayos ang buhok, naka-semi-formal, nakangiti. At ang pinakamabigat sa lahat, hawak niya ang kamay ni Dale. Nagkatinginan kami. Ako, si Francis, dating kasangkot sa pinakamasakit na yugto ng relasyon nila. Hindi ako nakagalaw, pero sila ang lumapit. Unang nagsalita si Dale. "Kamusta ka?" tanong niya. Hindi ako makatingin ng diretso. "Okay naman. Kayo?" Ngumiti si Arvin. Hindi pilit. "Okay na. Matagal nang okay," sabi niya. Matagal na rin naming tinanggap ang lahat ng nangyari. Tumango ako, tahimik, mabigat, at hindi ko na napigilan ang sarili kong magsalita. "Sorry sa lahat," bulong ko. "Hindi ko man lang kayo binigyan ng respeto. Sinira ko ang tiwala nyo. At higit sa lahat, hindi ko iginalang ang sarili ko noon." Tahimik silang dalawa. Pero sumagot si Dale, kalmado ang boses. "Francis, hindi na kami naghahanap ng sumbat. Pero salamat, at sa wakas nagsabi ka na ng totoo. Walang yakapan, walang padrama, pero doon ko naramdaman, minsan sapat na ang pag-amin. Minsan, hindi mo kailangang maibalik ang nawala dahil ang tunay na healing nagsisimula sa pagtanggap ng sakit, lalo na kung sarili mong gawa." Umalis akong mag-isa mula sa reception, pero magaan ang loob ko. Hindi dahil pinatawad nila ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, wala na akong tinatakasan. Kuya Will, hindi lahat ng kwento love story, pero lahat ng kwento pwedeng pagmulan ng pagbabago. Ako si Francis, at ang kwento ko, wag niyong tularan, pero sana may matutunan kayo. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban, lalo na kung ang kapalit ay pagkawasak ng tiwala. Kapag ang pag-ibig ay pinilit, nagiging sugat, at ang tiwala, kapag sinira, bihira nang maibalik. Sa bawat desisyong ginagawa natin sa gitna ng tukso, may pusong nadudurog. Minsan, kabilang doon ang puso mo. Kaya bago ka masilaw sa baka sakali, itanong mo muna sa sarili mo, kung ako ang niloko, matatawag ko pa ba itong pagmamahal? Magmahal ka, oo. Pero huwag kang manakit para lang makuha ang gusto mo. Dahil sa dulo, respeto pa rin ang tunay na sukatan ng pag-ibig. Ako si Kuya Will, at gaya ng palagi kong sinasabi, hindi lahat ng kwento ay love story. Pero lahat ng kwento may aral. At kung may kwento ka ring gustong ibahagi, isend mo lang dito sa M2M Desires. Baka bukas, kwento mo na ang marinig at aral mo na ang tumatak sa iba. Like, comment, and subscribe. Sabay-sabay tayong makinig, matuto at magmahal sa paraang hindi kailangang ikahiya.